Sa hindi malayong hinaharap, panonoorin ko ang pagsuot ng pormal na panyapak ng pulisya sa mga bukong-bukong ng taong dating ng insulto sa aking pagkatao. Makikita ko ang dating marangyang tahanan sa Forbes Park na ibinebenta sa pampublikong subasta habang ang aking dating asawa ay nakaluhod sa basang kalsada, nagmamakaawa para sa kahit isang pirasong tinapay mula sa mga kamay na dati niyang itinulak. Ngunit bago sumapit ang araw ng kanilang lubos na pagbagsak, may isang lihim na kasunduan sa loob ng aking vault na siyang magiging mitsa ng lahat. Isang dokumentong hindi pa nila alam na magiging sarili nilang bitay. Nabalik ang aking diwa nang bumasag sa hangin ang isang boses na punong-puno ng kawalan ng hiya at walang katulad na kapangahasan. Lena, dalhin mo rito ang isang basong malamig na tubig para kay Bianca at siguraduhin mong hindi ka magmumukhang basahan sa harap ng mga bisita natin, ha? Nakakahiya ka sa mga negosyanteng narito. Si Doña Beatriz iyon, ang aking biyenan. Ang babaeng sa loob ng 10 taon ay itinuring ang aking pawis, dugo at milyon-milyong pisong kita sa kumpanya bilang isang simpleng obligasyon lamang ng isang ababang manugang mula sa Quezon City. Hindi pa man nakalalabas ang amoy ng mamahaling pabango ni Doña Beatriz sa aking kinaroroonan. Lumapit ang aking asawa na si Rafi. Hawak niya sa baywang si Bianca, ang anak ng mayamang negosyanteng si Don Alfonso. Walang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mukha habang nakatitig sa akin. Bakit ganyan ang mukha mo, Lena? Ang malamig na sabi ni Rafi habang inaayos ang kanyang formal na suit. Nagbibiro lang si Mama. Huwag kang maging masyadong sensitive. Bianca is our key partner for the new logistics merger, so you better treat her with respect. Kung maaari, tulungan mo na rin ang mga katulong sa pag-aayos ng lamesa sa labas. Bago ako makapagsalita, mabilis na lumapit ang manager ng catering na aming kinuha. Hawak niya ang isang clipboard at bakas ang pag-aalala sa kanyang mukha. Ma'am Lina, paumanhin po sa pag-abala. Ang bulong ng manager. Kailangan na po ninyong lagdaan at bayaran ang nahuling balance na 50,000 piso para sa pagkain. Ayaw po kasing bayaran ni Ma'am Carmina at sinabing kayo daw po ang kailangang maglabas ng pera mula sa personal ninyong account. Tumingin ako sa kabilang dako ng bulwagan. Naroon ang aking hipag na si Carmina. Masayang tumatawa habang humihigop ng mamahaling alak na galing sa aking pera at nagmamalaki sa kanyang mga kaibigan tungkol sa bagong branded na bag na ako rin ang nagbayad sa kanyang credit card. May 10 minuto na lamang bago ang opisyal na toast para sa ating announcement. Ang malakas na sigaw ni Doña Beatriz mula sa entablado ng resort habang nakatingin sa akin ng may pagbabanta. Lena, kumuha ka ng tray ng champagne at ikaw ang magsilbi sa mesa ni na Don Alfonso. Bilis! May isang malalim na katahimikan na bumalot sa aking kaibuturan. Sa loob ng 10 taon, binuo ko ang kumpanyang ito mula sa 2 kamay. Ako ang nagbayad ng mga utang ng pamilya Castillo nang halos mabaon sila sa lupa. Ako ang nagpondo sa mga pagpapaospital ni Doña Beatriz at sa kapritsyo ni Carmina. Ngunit sa matang ito ng pamilya, nanatili lamang akong isang utusan na may titulong asawa. Lumakad ako patungo sa gilid ng swimming pool kung saan nakatayo si Rafi at si Bianca. Ang malamig na simoy ng hangin sa gabi ay gumagapang sa aking balat, ngunit ang mas malamig pa rito ay ang kawalan ng anumang emosyon sa aking dibdib. Ang dating pagmamahal na aking iningatan ay tuluyan ng naging abo. Rafi, ang malamig kong sabi, sapat lamang upang marinig niya. Hindi ako magsisilbi ng champagne sa babaeng kasama mo. Kumunot ang noo ni Rafi. Ang kanyang mukha ay namula sa galit dahil sa aking pagtanggi sa harap ni Bianca. Sa tingin niya, ang aking katapatan ay isang bagay na maaari niyang apak-apakan kailanman niya gusto. Ano ba ang problema mo, Lena? Ang pasigaw na bulong ni Rafi habang pinalilibutan kami ng ilang bisita. Napakababaw mo. Nagpapakahirap kami rito para sa hinaharap ng pamilya. Tapos mag-iinarte ka ng dahil lang sa konting selos? Nakakahiya ka. Nakakahiya? Ang mahinahon kong tugon.
Ang aking boses ay manipis, ngunit kasing talim ng paitaas na balaraw. Ang nakakahiya ay ang lalaking nakatayo sa pera ng kanyang asawa habang humahawak sa kamay ng ibang babae. Dahil sa matinding inis at sa kagustuhang mapatunayan ang kanyang kapangyarihan sa harap ni Bianca at Doña Beatriz, mabilis na itinulak ni Rafi ang aking balikat. Ang aking katawan ay nawalan ng balanse. Ang aking mga paa ay nadulas sa basang semento sa gilid ng pool. Nahulog ang aking katawan sa malalim na tubig ng pool, lumikha ng malakas na pagwisik ng tubig na gumising sa buong bakuran at nagpatigil sa musika ng kaganapan. Naramdaman ko ang malamig na tubig na bumalot sa aking buong katawan. Lumubog ako sa lalim ng ilang segundo, nakatitig sa mga ilaw sa ibabaw ng tubig. Sa mga sandaling iyon, ang boses ng aking pumanaw na lola na si Lola Pilar ay malinaw na umaling-aungaw sa aking isipan. Lena, ang isang babae ay pwedeng magsakripisyo para sa pamilya, ngunit huwag mong hahayaan ang kahit sino na isipin nilang may karapatan silang tapakan ang iyong dignidad. Pag-ahon ko sa ibabaw ng tubig, narinig ko ang malakas na tawanan ng mga tao sa paligid. Si Carmina ay humahagik-gik habang nakatakip ang kamay sa kanyang bibig. Si Bianca ay may nakapaskil na smirk sa kanyang magagandang labi. Si Doña Beatriz naman ay umiling-iling habang may hawak na panyo sa kanyang ilong na para bang nakakakita ng isang basahan. Si Rafi ay nakatayo sa gilid ng pool, nakapamewang at tumatawa ng malakas. Grabe, joke lang naman, ang sigaw ni Rafi habang tumatawa kasama ang mga bisita. Para lang lumalamig ang ulo mo, Lena. Masyado kang mainit ngayong gabi. Hindi ako sumigaw. Hindi ako umiyak. Walang isang patak ng luha ang lumabas sa aking mga mata. Dahan-dahan akong lumabas mula sa swimming pool gamit ang hagdanan. Ang aking damit ay basang-basa at mabigat. Ngunit ang aking tindig ay mananatiling tuwid at matatag. Pinahid ko ang tubig sa aking mukha gamit ang aking palad nang walang katiting na panginginig. Tiningnan ko si Rafi ng diretsyo sa kanyang mga mata, isang tingin na pumatay sa anumang nakaraang mayroon kami. Inabot ko ang aking kanang kamay, dahan-dahan kong itinanggal ang aking kasal na singsing mula sa aking daliri. Sa harap ng natitigilang si Rafi, isinilid ko ang singsing sa aking basang bulsa. Walang sino mang nakapagsalita nang magsimula akong maglakad patungo sa parking lot. Ang bawat hakbang ng aking mga sapatos ay nagiiwan ng basang marka sa sahig, ngunit ang aking isip ay malinaw pa sa sikat ng araw. Pumasok ako sa loob ng aking sasakyan at pinaandar ang makina. Binuksan ko ang lihim na compartment sa ilalim ng dashboard kung saan nakatago ang pangalawang susi ng vault ng aking opisina. Kinuha ko ang aking telepono at pinindot ang numero ni Attorney Gabriel Santos. Sumagot ang linya sa ikatlong ring. Gabriel, ang aking malamig at walang katagayang boses. Handa na ba ang mga legal na dokumento para sa pagbawi ng ating trademark at ang pag-freeze ng lahat ng corporate bank accounts? Oo, Lina, ang tugon ni Gabriel mula sa kabilang linya. Nakahanda na ang lahat. Ngunit sigurado ka na ba rito? Kapag ginawa natin ito ngayong gabi, mawawalan ng akses sa pera ang pamilya Castillo simula bukas ng umaga. Tiningnan ko ang aking sarili sa rearview mirror ng sasakyan. Ang aking basang buhok at ang malamig kong mga mata ay hindi na ang Lena na nakilala nilang mahiyain at mapagtiis. Gawin mo na, Gabriel, ang aking utos na walang pag-alinlangan. At ilock mo rin ang access ni Nicole sa financial database ng kumpanya ngayong hating gabi. Hayaan nating magdiwang sila ngayong gabi sa kanilang alak. Dahil bukas, gigising silang walang-wala. Inibaba ko ang telepono at tumingin sa maliwanag na ilaw ng resort mula sa malayo. Ang oras sa aking dashboard ay nagpapakita ng 9:09 ng gabi. May 3 oras na lamang bago pumutok ang bomba na ako mismo ang nagtanim sa ilalim ng kanilang mga paa. Ang tunog ng patak ng tubig mula sa basang damit na inewan ko sa banyo kagabi ay tila isang regular na hipju sa katahimikan ng madaling araw. Sa aking pagharap sa salamin, wala nang bakas ng basang buhok o lamig ng swimming pool. Suot ko ang isang malinis, matuwid at modernong terno na kulay abang gabi.
Isang kasuotan ng isang babaeng hindi na kailanman magpapailalim sa kahit kanino. Pagbaba ko sa silid kainan ng mansyon ng mga Kastilyo, nakatira roon ang katahimikang punong-puno ng kapaimbabawan. Si Doña Beatriz ay nakaupo sa dulo ng mahabang lamesa, marahang humihigop ng mainit na tsaa mula sa kanyang porcelain cup. Sa kanyang tabi ay si Carmina na abala sa pagpindot sa kanyang mamahaling telepono, habang si Rafi naman ay nakatitig sa kanyang laptop, na para bang walang nangyaring pambabastos kagabi. Nang marinig nila ang tunog ng aking mga sapatos sa sahig na gawa sa mamahaling kahoy, sabay-sabay silang tumingin sa akin. Magaling at nagpakita ka rin, ang malamig na pambungad ni Doña Beatriz habang ibinababa ang kanyang tasa sa platito. Huwag mo nang uulitin ang kababaan ng ugali na ipinakita mo kagabi sa resort. Ginawa mong katawa-tawa ang iyong sarili sa harap ni na Don Alfonso, ngunit hindi iyon ang dahilan kung bakit kita pinaghihintay dito. Inayos ni Doña Beatriz ang kanyang mamahaling alahas sa lieg bago nagpatuloy sa kanyang pangaral. Kailangan ni Carmina ng 5 milyong piso ngayong umaga para sa pagpapalawak ng kanyang butik sa Greenbelt. Bukod pa rito, may kulang pa sa pondo para sa maintenance ng mansyon ngayong buwan. I-transfer mo ang pera sa account ni Carmina bago ka pumunta sa opisina mo. Tumingin ako kay Carmina. May nakapaskil na ngiti sa kanyang mukha, isang ngiting nakasanayan nang makuha ang lahat ng kanyang gusto nang walang pinaghihirapan. Hindi ako kumibo. Hindi ko rin ibinaba ang aking bag. Nakatayo lamang ako sa tapat ng lamesa. Nakatitig sa kanila nang walang anumang emosyon. Dahil sa aking katahimikan, tumaas ang boses ni Doña Beatriz at naging mas matalim ang kanyang mga salita. Bakit hindi ka sumasagot, Lena? Alalahanin mo kung saan ka nanggaling bago ka nakapasok sa pamilyang ito. Isang simpleng babae mula sa Quezon City na walang pangalan. Kung hindi dahil sa pamilya Castillo na tumanggap sa iyo at nagbigay ng oportunidad sa negosyo mo, wala ka sa kinaroroonan mo ngayon. May malaking utang na loob ka sa amin, kaya kapag humihingi ang pamilyang ito, obligasyon mong magbigay. Isang manipis ng iti ang lumitaw sa aking mga labi, isang ngiting punong-puno ng madaigding ironya. Dahan-dahan kong binuksan ang aking leather folder at inilabas ang isang makapal na brown envelope. Inilagay ko ito sa gitna ng lamesa, eksakto sa tabi ng tasa ng tsaa ni Doña Beatriz. Ano ito? Ang iritableng tanong ni Doña Beatriz. Tiningnan ko ang ating talan sa nakalipas na 5 taon, Doña Beatriz. Ang aking mahinahon ngunit matalim na tugon. Sa loob ng envelope na iyan ay ang mga resibo at bank transfer records. 25 milyong piso ang ibinayad ko para sa inyong mga operasyon sa ospital, ang utang ni Carmina sa sugal at credit cards, at ang pondo sa pagpapanatili ng mansyong ito. Kung usaping utang na loob lamang ang pag-uusapan, 20 taon ninyo nang nabayaran ang kahit anumang tulong na sinasabi ninyong ibinigay ninyo sa akin nung ako ay nagsisimula pa lamang. Kayo ang may utang sa akin. Tumayo ng mabilis si Rafi. Ang kanyang kamay ay malakas na bumagsak sa ibabaw ng wooden table na nagpatalon sa mga tasa at kutsara sa lamesa. Lena, masyado ka nang walang respeto kay mama. Ang galit na sigaw ni Rafi. Pera lang iyan. Pamilya mo kami, pero kung makapagkwenta ka, parang ibang tao kami sa'yo. Tiningnan ko si Rafi ng dahan-dahan mula sa kanyang magulong buhok hanggang sa kanyang mamahaling relos na ako rin ang bumili para sa kanyang kaarawan. Pamilya? Ang aking muling tanong habang bahagyang nakatagilid ang aking ulo. Ang pamilya ba ay iyong nagtutulak sa iyo sa swimming pool upang palakpakan ng ibang babae? Kung gusto mong punduhan ang butik ng kapatid mo, Rafi, maglabas ka mula sa sarili mong sahod sa kumpanya. Dahil simula sa minutong ito, sarado na ang aking pitaka para sa inyo. Napatulala si Doña Beatriz sa aking mga salita. Hindi siya makapaniwala na ang babaeng pinaluhod at pinagsilbihan sila sa loob ng 10 taon ay nakatayo na ngayon sa kanilang harap ng walang anumang takot. Bago ako tumalikod, napansin ng aking mga mata ang isang maliit na nakatampok na litrato sa tabi ng kabinet sa kainan. Litrato iyon naming dalawa ni Rafi nung bago pa lamang kaming kasal.
Isang panahong naniniwala pa ako sa kanyang mga pangako ng pag-ibig. Dahan-dahan kong nilapitan ang litrato. Kinuha ko ang wooden frame, tiningnan ito sa huling pagkakataon, at pagkatapos ay diretso ko itong itinapon sa malalim na basurahan sa tabi ng pinto. Ang tunog ng pagkabagok ng salamin sa loob ng basurahan ay naging huling pahayag ng aking pag-alis. Umalis ako sa mansyon nang hindi na lumingon pa. Pagdating ko sa sentral na opisina ng aming kumpanya sa Bonifacio Global City, diretso akong pumasok sa aking silid. Ang hangin sa opisina ay malamig, ngunit ang aking isip ay patuloy na gumagawa ng mga kalkulasyon. Nang buksan ko ang locked drawer ng aking executive desk upang kunin ang lingguhang financial audit, napatigil ang aking kamay. May isang bagong brown envelope na nakapasok sa ilalim ng aking mga dokumento. Isang envelope na walang pangalan o tatak ng sender. Walang nakakaalam ng passcode ng drawer na ito maliban sa akin at sa aking pinakapinagkakatiwalaang sekretarya. Sino ang lihim na nagpasok ng dokumentong ito sa aking opisina? Mabilis kong binuksan ang envelope. Sa loob ay nakasaad ang mga opisyal na bank statement mula sa aming sub-account sa Logistics Department. Habang binabasa ko ang mga numero, ang aking dugo ay unti-unting lumamig. May kabuuang 10 milyong piso ang unti-unting inilipat sa isang hindi kilalang offshore account sa nakalipas na 6 na buwan sa pamamagitan ng maliliit na pamamaraan na hindi kaagad kapansin-pansin. At ang tanging taong may hawak ng solong digital authorization code at lagda para sa sub-account na iyon, bukod sa akin, ay ang matalik kong kaibigan mula pa noong kolehiyo. Si Nicole Reyes. Inikot ko ang aking upuan patungo sa salamin na nakadungaw sa buong lungsod. Hawak ko sa aking kamay ang ebidensya ng pagtataksil ng taong itinuring kong tunay na kapatid. Lumakad ako sa kahabaan ng pasilyo ng executive floor patungo sa opisina ng financial controller. Ang bawat hakbang ng aking mga sapatos sa makintab na semento ay may kasamang malinaw na determinasyon. Sa nakalipas na 10 taon, si Nicole Reyes ang aking naging sandigan sa negosyo. Kami ang sabay na kumain ng murang instant noodles noong bago pa lamang ang kumpanya. Ngunit ngayon, ang pintuan ng kanyang opisina ay naging hangganan ng aming pinagsamahan. Dahan-dahan kong inikot ang tansong hawakan ng pinto at pumasok ako ng walang katok. Napatalon si Nicole sa kanyang upuan. Sa kanyang pagkagulat, mabilis na bumagsak ang takip ng kanyang laptop habang ang kanyang mga kamay ay halatang nanginginig sa ibabaw ng mesa. "Lalena?" Ang nauutal na boses ni Nicole. May nakapaskil na pilit na ngiti sa kanyang mukha. "Bakit hindi ka man lang kumatok? May ginagawa lang akong ilang lingguhang ulat para sa logistics." Hindi ako nagsalita. Lumapit ako sa kanyang malaking glass desk. Inilabas ang mga pinalabas kong bank statements at audit reports at dahan-dahan itong inilapag sa kanyang harap. Tumingin si Nicole sa mga papel. Ang kulay sa kanyang mukha ay unti-unting nawala, napalitan ng mumunting patak ng pawis sa kanyang noo. "Ano ito, Nicole?" Ang mahinahon kong tanong. Ang aking boses ay walang galit, ngunit may bigat na kasing tindi ng bakal. 10 milyong piso sa loob ng 6 na buwan. Saan napunta ang pera ng kumpanya? Nang maunawaan ni Nicole na wala na siyang takasan, biglang bumuhos ang kanyang mga luha. Tumayo siya at pinalibutan ang mesa upang lumapit sa akin. Hawak ang kanyang mga kamay na para bang nagmamakaawa. "Lena, patawarin mo ako," ang hagulhol ni Nicole. "Ginawa ko lang iyon dahil ginipit ako ni Carmina. Pinagbantaan niya ako na ipapatanggal niya ang kapatid ko sa trabaho at idedemanda niya ako kung hindi ko ililipat ang pera sa kanyang account. Natakot ako, Lena. Ikaw lang ang may kayang lumaban sa pamilya Castillo. Ako walang kakayahan." Habang umiiyak si Nicole sa aking harap, inabot ng kanyang kamay ang aking bisig upang humawak. Ngunit bago pa man dumikit ang kanyang mga daliri sa aking balat, marahan kong itinulak ang kanyang kamay gamit ang dulo ng aking ginagamit na ballpen. Isang malamig na rangyoy na hindi na niya kailanman matatawid. Tiningnan ko ang likod
ng kanyang swivel chair. Naroon ang isang bagong tatag na designer leather bag na kulay itim. Isang mamahaling bag na nagkakahalaga ng ₱250,000. Isang bagay na hindi kailanman mabibili ng kanyang buwanang sweldo. Pinagbantaan ka ba talaga ni Carmina, Nicole? Ang malamig kong tanong habang nakatitig sa kanyang mga matang puno ng kapaimbabawan. O ipinagpalit mo ang 10 taon nating pagkakaibigan para sa porsyento sa ninakaw ninyong pera at sa mamahaling bag na iyan? Napatigil ang pag-iyak ni Nicole. Ang mga luha sa kanyang mukha ay tila mabilis na natuyo nang ma-realize niyang hindi gumagana ang kanyang pagpapanggap bilang biktima. Ang kanyang maamong mukha ay unti-unting napalitan ng isang matigas at malamig na ekspresyon. Bago pa man siya makapagsalita, inabot ko ang kanyang laptop at binuksan ang takip nito. Dahil sa kanyang pagmamadali kanina, hindi niya na-lock ang screen. Sa gitna ng monitor ay nakabukas ang isang lihim na draft ng kontrata mula sa bangko ng pamilya ni Bianca. Isang kasunduan para sa ₱50 milyong pautang kung saan ang buong pag-aari at mga bahagi ng aking kumpanya ang gagawing GBAR, collateral. At ako ang nakatala bilang solong gwarantor na magpapasan ng buong utang kapag hindi ito nabayaran. Ngunit ang mas nakakatakot na detalye na nakita ng aking mga mata ay ang ibabang bahagi ng pahina. May nakalagay na roon na lumang lagda ni Doña Beatriz bilang ko-gwarantor. Isang lagdang nakatala noong nakaraang taon pa, bago pa man pumasko si Bianca sa buhay ni Rafi. Bakit nakalagda na si Doña Beatriz sa kontratang ito bago pa man mangyari ang lahat? Bago ko pa man maisara ang laptop, biglang bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Rafi na may kasamang 2 bodyguard. "Lena, ano ba ang ginagawa mo rito?" Ang galit na sigaw ni Rafi habang mabilis na lumalapit sa mesa ni Nicole. Sinabihan ko na si Nicole na ihanda ang loan documents na iyan. Huwag mo siyang sisisihin o tatakutin. Tumingin ako kay Rafi. Ang kanyang mga mata ay puno ng kababawan at pagmamadali. "Alam mo ba ang nilalaman ng kontratang ito, Rafi?" Ang tanong ko sa kanya. Ginugaranti ng kontratang ito ang ₱50 milyong gamit ang lahat ng aking pinaghirapan. So kung ano, ang pabalang na sagot ni Rafi habang inaayos ang kanyang kwelyo. "It's for our merger with Bianca's family enterprise. Kapag nakuha natin ang loan na iyan, mas lalaki ang kumpanya natin. Kailangan mong pirmahan iyan bilang sole guarantor ngayon din. Para ito sa hinaharap ng pamilya natin, kaya huwag kang maging makasarili." Tumingin si Nicole kay Rafi na may lihim ng ngiti ng tagumpay. Akala nilang dalawa ay madadala nila ako sa gipit at sa banta ng kanilang pagsasama. "Ama, hindi ako nakipagtalo, hindi ako nagtaas ng boses." Dahan-dahan kong inilabas ang aking telepono. Sa harap ni Rafi at Nicole, kinuha ko ang malinaw na larawan ng bawat pahina ng kontrata, kabilang ang lihim na lagda ni Doña Beatriz at ang mga bank account numbers na nakatala roon. I-review ko muna ang kontratang ito kasama ang aking abogado. Ang aking mahinahon ngunit matigas na pahayag habang isinusulit ang telepono sa aking bulsa. "Wala kang ibang abogadong sasalungatin sa pamilyang ito, Lena?" Ang sigaw ni Rafi habang sumusunod sa akin sa pinto. "Pipirmahan mo yan kung ayaw mong mawalan ng pwesto sa kumpanyang ito." Lumabas ako ng opisina ni Nicole nang hindi man lang lumingon sa kanila. Habang naglalakad ako sa pasilyo patungo sa elevator, naramdaman ko ang paulit-ulit na pag-vibrate ng telepono sa aking palad. Ang pangalan ni Attorney Gabriel Santos ay nakatala sa screen. Isinapit ko ang telepono sa aking tainga. "Gabriel," ang sabi ko. Naitabi ko na ang mga larawan ng kontrata. "Lena, nakita ko na ang ipinadala mo." Ang seryosong boses ni Gabriel mula sa kabilang linya. "Makinig ka sa akin ng mabuti. Kapag pinirmahan mo ang loan guarantee na iyan ng walang pagbabago, mawawala sa iyo ang buong kumpanya sa loob ng 30 araw at mapupunta ang lahat ng ari-arian mo sa pamilya Castillo. Ngunit kung susundin mo ang plano ko at ilalagay natin ang mga kailangang pagbabago sa Annex C, sila ang makukulong." Tumatakbo ang elevator pababa habang nakatitig ako sa aking refleksyon sa makinang na pader ng bakal.
Ang tunog ng pag-vibrate ng telepono sa aking kamay ay patuloy na umaling-aungaw sa katahimikan. Habang nagmamaneho ako sa kahabaan ng kalye sa Green Hills, napatigil ang aking sasakyan sa tapat ng isang mamahaling restaurant. Sa pamamagitan ng malalaking salamin ng gusali, nakuha ng aking paningin ang isang pamilyar na figura. Naroon ang aking nakababatang kapatid na si Thomas. Nakaupo siya sa harap ng isang mesa at sa kanyang tapat ay walang iba kundi si Doña Beatriz. Nakita ko kung paano inabot ni Doña Beatriz ang isang makapal na brown envelope kay Thomas, habang ang aking kapatid ay tumango at isinilid iyon sa kanyang jacket. Naramdaman ko ang isang matinding kirot sa aking dibdib. Isang kirot na mas matindi pa sa pagtataksil ni Rafi. Si Thomas ang kapatid na pinag-aral ko, ang kapatid na paulit-ulit kong tinulungan kapag nabaon sa utang. Ngunit ngayon ay nakikipagpalitan ng lihim sa taong pumapatay sa aking pagkatao. Hindi ako pumasok sa restoran. Inikot ko ang aking sasakyan at diretso akong nagmaneho patungo sa lumang bahay ng aming pumanaw na lola na si Lola Pilar sa Quezon City. Pagpasok ko sa tahimik na bahay, ang amoy ng lumang kahoy at mga tuyong bulaklak ay nagdala ng mga alaala ng aking kabataan. Pagkaraan ng kalahating oras, narinig ko ang pagbukas ng lumang pinto at ang mga hakbang ng sapatos ni Thomas sa sahig. Ate, ang gulat na boses ni Thomas nang makita niya ako na nakatayo sa harap ng altar ni Lola Pilar. Humarap ako sa kanya. Ang aking mukha ay tila nakaukit sa yelo, walang anumang bakas ng init ng kapatid. Magkano, Thomas? Ang mahinahon kong tanong. Magkano ang ibinayad sa iyo ni Doña Beatriz para ibenta ang sarili mong kapatid? Napatigil si Tomas. Ang kanyang mga mata ay napuno ng lungkot at galit, ngunit hindi galit sa akin, kundi sa sitwasyon. Dahan-dahan niyang isinarado ang pinto at inilock ito. Ate, akala mo ba talaga ibinibenta kita? Ang bulong ni Thomas habang nanginginig ang kanyang boses. Lumakad si Thomas patungo sa lumang kwarto ni Lola Pilar. Sumunod ako sa kanya. Lumapit siya sa wooden bed at inabot ang isang bagay mula sa ilalim ng lumang unan. Inilabas niya ang isang dilaw at lumang folder na may opisyal na tatak ng Pamilya Castillo. Inihagis niya ito ng marahan sa ibabaw ng kama sa aking harap. Tingnan mo yan, ate, ang sabi ni Thomas. Binuksan ko ang folder. Sa loob ay ang orihinal na kasunduan sa pananalapi noong nagpakasal ako kay Rafi 10 taon na ang nakalipas. Habang binabasa ko ang mga papel, nalaman ko ang isang nakagugulat na katotohanan. Ang sinasabi ni Doña Beatriz na utang ng pamilya Navarro na ginamit nilang dahilan upang alipustahin ako sa loob ng 10 taon ay isang malaking gawa-gawa lamang. Sa katunayan, si Doña Beatriz pa ang kumuha ng 2 milyong piso mula sa aking unang capital investment upang bayaran ang kanyang personal na utang sa sugal bago pa man magsimula ang aming kumpanya. Paano mo nakuha ito? Ang tanong ko habang nakatitig sa dilaw na papel ng lumang kontrata. Lumapit si Thomas at tumayo sa aking tabi. Ate, alam kong madalas kitang madismaya noon dahil sa mga kagagawan ko. Ang paliwanag ni Thomas habang may lumalabas na luha sa kanyang mga mata. Ngunit nang makita ko kung paano kanila tratuhin sa mansyong iyon, nangako ako sa sarili ko na hindi ako tatayo lang at manunood. Nagpanggap akong tamad at money-hungry sa harap ni Doña Beatriz para pagkatiwalaan niya ako. Pinapasok niya ako sa kanyang library para mag-ayos ng mga papel at doon ko nakuha ang orihinal na kontratang ito sa kanyang vault. Napatigil ang aking paghinga. Tiningnan ko ang aking nakababatang kapatid. Ang batang dating akala ko ay walang pakialam sa buhay ay handang makipagsapalaran upang protektahan ako. Inilabas ni Thomas ang isang maliit na plastic box mula sa kanyang bag at inihain sa aking mga kamay. Sa loob ay ang paborito kong bibingka mula sa lumang tindahan sa kanto. Bumili ako nito gamit ang unang sweldo ko sa aking sariling sideline, ate. Ang bulong ni Thomas habang nakangiti. Hindi ko na kailanman kukunin ang pera mo. Nandito ako para tulungan kang bawiin ang lahat. Nagyakap kaming dalawa sa harap ng altar ni Lola Pilar. Ang lamig sa aking dibdib
ay bahagyang napalitan ng init ng tunay na pamilya, isang pamilyang hindi nakabatay sa pera o sa kapantayan ng lipunan. Ate, ang dagdag ni Thomas habang itinuturo ang likod ng lumang larawan ni Lola Pilar sa altar. May nakatago rin doon si Lola bago siya mamatay, ang orihinal niyang handwritten recipe book para sa ating mga sauce lines. Nakapangalan iyon sa iyo bilang pamanang ari-arian. Kinuha ko ang lumang notebook. Iyon ang puso at kaluluwa ng aming negosyo sa pagkain, isang pamanang hindi kailanman mabibili ng pera ng mga Kastilyo. Mabilis kong tinawagan si Attorney Gabriel Santos at ipinaliwanag ang mga bagong dokumentong nakuha ni Thomas. Gabriel, hawak na natin ang patunay na gawa-gawa lang ang utang ng pamilya ko, ang sabi ko sa telepono. Ngunit ang boses ni Gabriel mula sa kabilang linya ay naging mas seryoso at balisa. Lena, maganda ang nakuha ni Thomas, ang sabi ni Gabriel. Ngunit may mas malalang balita na natuklasan ko sa Intellectual Property Office kaninang hapon. Ano iyon? Ang tanong ko habang humihigpit ang hawak ko sa dilaw na papel ng kontrata. Ibinenta na ni Rafi ang karapatan sa trademark at brand name ng kumpanya mo kay Don Alfonso 3 araw na ang nakalilipas. Ang pahayag ni Gabriel. Ginamit niya ang isang pinalsipikong lagda mo at nakatakda nilang i-announce ang paglipat ng ownership sa taunang Grand Fiesta ng Pamilya Castillo sa Forbes Park. Napatigil ako sa gitna ng silid. Ang dilaw na papel ng lumang kontrata na may tatak ng Pamilya Castillo ay hawak ko ng mahigpit sa aking kamay habang ang isang malamig na ngiti ng matinding pagganti ay lumitaw sa aking mukha. Sa loob ng malamig na silid ng notaryo publiko at sa tanggapan ng Intellectual Property Office, ang bawat dokumento na inilalagay sa mesa ay may kasamang matinding halaga sa hinaharap. Kasama ko si Attorney Gabriel Santos at ang aking kapatid na si Thomas, habang isa-isa naming binubuksan ang mga lumang kasulatan ng aming pamilya. Hawak ko ang lumang notebook ni Lola Pilar. Ang mga pahina nito ay medyo dilaw na dahil sa lipas ng panahon. Ngunit ang mga resipe at formula ng aming sikat na mga produktong pagkain ay nakasulat doon sa malinis at matuwid na sulat kamay ng aking lola. Nang buksan ko ang kahoy na kahon kung saan iningatan ang notebook na ito sa loob ng maraming taon, agad na humalo sa malamig na hangin ng opisina ang amoy ng tuyong dahon ng laurel at lumang papel. Ang amoy na iyon ay nagdala sa akin ng matinding lakas ng loob. Isang paalala na ang tunay na pundasyon ng aking tagumpay ay nanggaling sa pawis ng aking pamilya at hindi kailanman sa pera ng mga Kastilyo. Mabuti na lamang at nailista ni Lola Pilar ang patent at trade name registration ng mga resipeng ito sa ilalim ng iyong pangalan bilang Lena Navarro bago ka pa man ikasal kay Rafi. Ang paliwanag ni Gabriel habang inaayos ang mga pinal na kasulatan. Dahil dito, walang legal na karapatan si Rafi o si Don Alfonso na ibenta o ilipat ang karapatan ng pamanang resipe sa kahit kanino. Mabilis naming inilipat ang lahat ng trade secrets, formula at mga bagong copyright sa ilalim ng isang bagong tatag na holding company, ang Navarro Heritage Holdings, kung saan kami ni Tomas ang tanging may hawak ng mga bahagi. Habang hinihintay namin ang pinal na legal na tatak sa mga papel, biglang nanggaling ang isang paulit-ulit na pag-vibrate mula sa aking telepono na nakalapat sa ibabaw ng glass desk. Ang pangalan ng aking hipag na si Carmina ang nakarehistro sa screen. Isinapit ko ang telepono sa aking tainga nang walang pagbati. Lina, bakit declined ang credit card ko? Ang galit at hysterical na sigaw ni Carmina mula sa kabilang linya. Narinig ko ang ingay ng mga mamahaling tindahan sa Shangri-La Plaza sa kanyang paligid. Nasa cashier ako ngayon kasama ang mga kaibigan ko. I-reactivate mo ang extension card ko ngayon din. Sobrang nakakahiya sa mga tao rito. Isang manipis na ngiti ang lumitaw sa aking mga labi habang nakatitig ako sa mga opisyal na dokumento sa aking harap. Carmina, ang aking mahinahon at malamig na boses na tila isang kutsilyo na humahawi sa kanyang galit. 30 taon ka na. Kung gusto mong bumili ng mga mamahaling bag at damit, magtrabaho ka para magkaroon ka ng sarili mong pera. Simula ngayong araw,
Wala ka nang gagamiting credit card sa ilalim ng pangalan ko. Ano? Wala kang karapatang gawin ito sa akin. Isusumbong kita kay Mama at kay Rafi. Ang sigaw ni Carmina habang nanginginig ang boses sa galit at kahihiyan. Subukan mo. Ang huli kong sabi bago ko pinindot ang pulang button sa screen upang tapusin ang tawag. Inilagay ni Gabriel ang mabigat na tatak ng legal notarization sa ibabaw ng huling pahina ng patent document. Ang tunog ng paglapat ng tatak sa papel ay naging hudyat ng aming tagumpay sa pananalapi. Rasmi ng protektado ang kaluluwa ng aking negosyo. Ang ibinebenta pala ni Rafi at Don Alfonso sa kanilang lihim na kasunduan ay isang walang lamang shell na kumpanya na walang karapatan sa orihinal na resipe. Bago kami makalabas ng tanggapan, nakatanggap ako ng isang maikling text message mula kay Rafi. Bukas na ang pirmahan ng merger contract sa harap ng bangko at ni Don Alfonso sa Forbes Park. Huwag ka nang mag-inarte kung ayaw mong mapahiya sa buong lipunan. Siguraduhin mong naroon ka ng maaga. Tiningnan ko ang stamped patent papers sa aking kamay. Tiningnan ko rin ang aking kapatid na si Thomas na nakangiti sa aking tabi. Nakahanda na ba ang lahat para bukas, Gabriel? Ang tanong ko sa aking abogado. Nakahanda na ang lahat, Lena. Ang sagot ni Gabriel habang isinusulit ang kanyang fountain pen sa bulsa. Bukas, kapag pinirmahan nila ang kasunduan, sila mismo ang maglalagay ng tali sa kanilang sariling leeg. Lumabas ako ng tanggapan habang ang hangin sa hapon ay umiihip ng malakas. Sa aking isip, wala ng takot o pag-aalinlangan. Nakahanda na ako sa pinal na pagharap sa pamilya Castillo. Sa loob ng silid pagpupulong ng Castillo Group, ang malamig na hangin ng aircon ay hindi sapat upang pawiin ang matinding amoy ng kasakiman sa paligid ng mahabang mesang gawa sa mahogany. Nakaupo sa kabilang dako si Doña Beatriz, suot ang kanyang pinakamamahaling ternong kulay ginto. Sa kanyang tabi ay si Rafi, kasama si Bianca na nagmamalaki sa kanyang bagong diamond ring na kumikislap sa ilalim ng ilaw. Naroon din si Don Alfonso at ang kanilang dalawang corporate lawyers. Ako naman ay nakaupo sa kabilang dako ng mesa, tahimik at walang kibo, habang hawak ang aking leather folder. Inilapag ni Don Alfonso ang isang makapal na kontrata sa gitna ng mesa. Ang kasunduan para sa 50 milyong pisong pautang at merger sa pagitan ng aming kumpanya at ng kanyang pribadong bangko. Yumuko si Rafi sa aking tabi at sa isang pasigaw na bulong na may kasamang matinding panggipres, sinabi niya, "Pirmahan mo na iyan ng mabilis, Lena. Huwag ka nang magdrama o mag-iinarte rito. Isipin mo ang pangalan ng pamilya at ang hinaharap natin. Ito ang magpapasikat sa ating kumpanya." Tiningnan ko si Bianca. May nakapaskil na smirk sa kanyang mukha habang inayos ang kanyang buhok gamit ang kamay na may bagong singsing. Alam kong ang perang pambili ng singsing na iyon ay nanggaling sa tsekeng isinulat ni Rafi mula sa ating joint account. Isang tsekeng mawawalang bisa simula bukas ng umaga. Bago ko pa man idikit ang dulo ng aking fountain pen sa papel, dahan-dahang bumukas ang pinto ng silid pagpupulong. Pumasok si Attorney Gabriel Santos. Napatigil ang lahat. Kumunot ang noo ni Doña Beatriz habang tinititigan si Gabriel. Sino ang taong ito, Lena? Ang iritableng tanong ni Doña Beatriz. Ako ang legal counsel ni Mrs. Lena Navarro. Ang mahinahon ngunit imposanteng tugon ni Gabriel habang inilalapag ang 3 bagong set ng dokumento sa mesa. Bago pirmahan ng aking kliyente ang loan guarantee na ito, kailangan nating isama ang mga pamantayang probisya para sa liquidity protection ng kumpanya, ang Annex A, B at ang Annex C. Nagalit si Don Alfonso at itinulak ang kanyang salamin sa ilong. Ano pa ba ang kailangang i-review? Standard banking paperwork lang iyan. Masyado kayong nagpapatagal. Oo nga, ang sang-ayon ni Rafi. Gabriel, huwag ka nang manggulo rito. Alam ni Lena kung ano ang ginagawa niya. Dahil sa labis na kasakiman at sa pagmamadaling makuha ang 50 milyong pisong pondo mula sa bangko bago matapos ang buwan, hindi na nag-abala pa sina Doña Beatriz, Rafi at Don Alfonso na basahin ang maliliit na letra sa Annex C. Para sa kanila,
Ang mahalaga lamang ay mapirmahan ni Lena ang linya ng sole guarantor. Kinuha ni Doña Beatriz ang kanyang mamahaling bolpen at mabilis na inilagay ang kanyang lagda sa linya ng co-guarantor. Sumunod si Rafi na nakangisi pa sa akin habang pumipirma. Nang ipasa sa akin ang dokumento, ginawa ko ang isang munting pagtatakip. Pinagalaw ko ng bahagya ang aking mga daliri upang magmukhang nanginginig ang aking kamay habang pumipirma. Isang pagpapanggap upang isipin nilang takot ako at napilitan lamang sa ilalim ng kanilang banta. Nang maihatid ang huling lagda, mabilis na binuksan ni Rafi ang isang bote ng mamahaling champagne na nakahanda sa gilid ng mesa. Nagsalin sila ng alak sa kanilang mga baso. Nagtaasan ng baso sina Bianca, Rafi, Doña Beatriz at Don Alfonso habang nagtatawanan at nagdiwang sa kanilang akalang tagumpay. Inangat ni Doña Beatriz ang kanyang baso at uminom ng isang malalim na tigok ng champagne habang nakatingin sa akin nang may pagmamalaki at kapaimbabawan. Hindi ako uminom. Dahan-dahan kong isinarado ang aking leather folder. Tumayo mula sa upuan at naglakad patungo sa pinto kasama si Gabriel. Nang makapasok kami sa loob ng elevator, tumahimik ang paligid. Ang mga pader ng elevator ay makinang at malamig. Tumingin ako kay Gabriel. May isang lihim at matalim na ngiti na lumabas sa kanyang mga labi. Ano ang eksaktong nakasulat sa Annex C, Gabriel? Ang mahinahon kong tanong. Nakasulat doon, ang bulong ni Gabriel, na kapag ang intelektual na pag-aari o trademark ng kumpanya ay hindi nakatala sa pangalan ng umutang, ang buong pananagutan sa 50 milyong piso at ang lahat ng personal na collateral, kabilang ang mansyon sa Forbes Park, ay automatikong malilipat 100% sa mga co-guarantors na sina Doña Beatriz, Rafi at Don Alfonso, habang si Lena Navarro ay ganap na mapawalan ng sala. Napatigil ang aking paghinga. Ang bayngok ay ganap nang naisara. Nang makalabas kami ng gusali at makapasok sa loob ng aking sasakyan, inilabas ko ang aking telepono at pinindot ang numero ng Senior Vice President ng aming bangko. Hello, Mr. Cruz, ang aking boses na kasing lamig ng yelo. Ito si Lena Navarro. I-freeze ninyo ang lahat ng aming joint corporate bank accounts simula hating gabi ngayong gabi. Walang anumang tseke o withdrawal ang hahayaan ninyong makalabas. Masusunod po, Ma'am Lena, ang tugon ng bank manager. Inibaba ko ang telepono at itinapon ito sa tabi ng aking bag. Tiningnan ko ang malaking gusali ng Castillo Group sa aking likuran habang ang makina ng aking sasakyan ay marahang gumagana. Narinig ko pa sa aking isipan ang tunog ng pagsupsop ng alak sa baso ni Doña Beatriz. Isang alak na magiging pinakamapait na lasa sa kanyang buong buhay simula bukas. Ang huling hapunan sa loob ng mansyon ng mga Castillo sa Forbes Park ay napupuno ng kapaimbabawan at hindi totoong kagalakan. Nag-organisa si Doña Beatriz ng isang marangyang salo-salo upang ipagdiwang ang nalalapit na Grand Fiesta sa kabilang araw at ang akalang tagumpay ng kanilang 50 milyong pisong loan merger. Nakatira sa hapagkainan si Bianca na nakaupo sa tabi ni Rafi na para bang siya na ang bagong reyna ng tahanan. Si Carmina naman ay patuloy na nagmamalaki sa kanyang mga kaibigan sa telepono tungkol sa mga VIP invitation na ipinamahagi para sa kaganapan. Lena, ang malamig na utang ni Carmina habang nakaturo ang kanyang daliri sa baso. Kumuha ka pa ng karagdagang yelo para kay Bianca at siguraduhin mong nakarepresenta ng maayos ang ating mga pilak na plato para sa malaking parting bukas. Hindi ako nakipagtalo. Hindi ako nagtaas ng boses o nagpakita man lang ng galit sa aking mukha. Dahan-dahan kong kinuha ang garapon ng yelo at inihain ito sa mesa. Ginawa ko ang bawat utos nang may matinding katahimikan. Isang katahimikang hindi nila maunawaan na ang tunay na kahulugan ay ang pinal na pagputol sa aking relasyon sa kanila. Para sa kanila, ang aking pagtalima ay tanda ng aking pagpapasailalim. Ngunit para sa akin, ito ang huling oras na hahawakan ng aking mga kamay ang anumang bagay sa loob ng bahay na ito. Nang matapos ang hapunan at pumasok na ang lahat sa kani-kanilang silid upang magpahinga at uminom ng alak, dahan-dahan akong umakyat sa ikalawang palapag.
Pumasok ako sa master bedroom, isang silid na sa loob ng 10 taon ay naging saksi sa aking mga lihim na luha at pagsusumikap. Binuksan ko ang aking mga maleta. Hindi ko kinuha ang mga mamahaling alahas na ibinigay ni Rafi mula sa pera ng kumpanya. Ang kinuha ko lamang ay ang aking mga personal na dokumento, ang mga damit na binili ko mula sa aking sariling kita, at ang mga lumang litrato ni Lola Pilar. Bago ako lumabas ng silid, inilagay ko ang aking susi ng mansyon sa ibabaw ng gitnang glass table sa sala. Sa tabi ng susi, iniwan ko ang isang maikling tala sa ibabaw ng papel na may tatak ng Pamilya Castillo. 4 na salita lamang ang nakasulat doon. Salamat sa 10 taon. Sa gitna ng kadiliman ng hating gabi, dahan-dahan kong ibinaba ang aking 2 maleta sa hagdanan. Naroon na sa ibaba ang aking kapatid na si Thomas, kasama ang tsuper ng mansion na si Mang Nelson, isang matandang lalaki na tinulungan ko noong maospital ang kanyang anak, Ma'am Lena, ang bulong ni Mang Nelson habang may luha sa kanyang mga mata. Sigurado na po ba kayo? Idedetaba ko po ang inyong mga gamit sa sasakyan. Oo, Mang Nelson, ang aking ngiti sa kanya. Salamat sa matagal mong katapatan. Inilagay ni Thomas at Mang Nelson ang aking mga maleta sa likod ng aking sasakyan. Bago ako makapasok sa kotse, napansin ng aking mga mata ang isang lihim na utility truck ng kuryente na nakaparada sa labas ng bakod ng Forbes Park Mansion. May mga taong abala sa pag-aayos ng linya ng kuryente sa tiyak na kaganapan bukas. Bakit may mga tekniko sa linya ng kuryente sa ganitong oras? Pumasok ako sa sasakyan at marahang pinaandar ang makina. Habang dahan-dahang lumalabas ang aking sasakyan sa malaking bakuran, inabot ni Mang Nelson ang mabigat na bakal na gate ng mansyon at marahang isinarado ito. Ang langit-ngit ng bakal na gate habang nagtatagpo ang 2 gilid nito ay naging pinal na tunog ng pagwawakas ng aking nakaraan sa tahanang iyon. Nang sumapit ang umaga, nagising si Rafi at pumasok sa closet upang kumuha ng damit. Napansin niyang nawawala ang lahat ng gamit ni Lena. Mabilis na bumaba si Rafi sa sala at hinarap ang kanyang ina na si Doña Beatriz habang hawak ang naiwang tala sa mesa. Mama, wala na ang mga damit ni Lena sa kwarto. Ang balisang sigaw ni Rafi. Iniwan niya rin ang susi at ang talang ito. Kinuha ni Doña Beatriz ang papel. Tiningnan ito ng may pagmamayabang at pagkatapos ay itinapon sa sahig habang humihigop ng kanyang kape. Hayaan mo siya, Rafi. Ang pabalang na sigaw ni Doña Beatriz. Mag-iinarte lang iyan dahil sa nangyari sa resort. Babalik din iyan kapag wala nang makain at kapag naramdaman niyang wala siyang halaga kung wala ang Pamilya Castillo. Hindi alam ni na Doña Beatriz at Rafi na habang nag-aalmusal sila sa kanilang kapaimbabawan, ang buong lipunan at ang media ay naghahanda na para sa taunang Grand Fiesta sa gabi. Ang gabing magiging saksi sa kanilang ganap na pagbagsak. Ang biyetto ng mga Castillo sa Forbes Park ay nakabalot sa nakamamanghang karangyaan ngayong gabi. Ang malalaking chandelier sa bulwagan ay naglalabas ng nagniningning na liwanag, habang ang mga sariwang bulaklak at pulang karpet ay nakalatag mula sa gate hanggang sa pangunahing entablado. Ito ang taunang Grand Fiesta ng Pamilya Castillo. Ang gabing nakatakda nilang i-announce ang malaking merger at ang akalang 50 milyong pisong pondo mula sa bangko. Nakatira sa gitna ng bulwagan ang mga pinakasikat na negosyante, politiko at mga mamamahayag mula sa 3 malalaking TV network sa bansa. Si Doña Beatriz ay naglalakad sa gitna ng mga panauhin na parang isang reyna. Suot ang kanyang gintong terno na pinalamutian ng mga hiyas. Sa bawat grupo ng mga matataas na tao na kanyang lapitan, hindi niya pinapalampas ang pagkakataon na magmalaki tungkol sa diumano'y bagong yugto ng kasaganaan ng Pamilya Castillo. Sa kabilang dako, nakatayo si Rafi kasama si Bianca. Hawak ni Rafi ang baywang ng dalaga sa harap ng mga bisita, habang ipinapakilala ito bilang kanyang bagong partner sa negosyo at sa buhay. Si Carmina naman ay patuloy na umiinom ng champagne habang nakikipag-usap sa isang grupo ng reporters. Nasaan po si Mrs. Lena Navarro?
Ang tanong ng isang lifestyle reporter kay Carmina, bakit tila wala ang opisyal na misis ni Mr. Raffy? Isang malakas at pambastos na tawa ang inilabas ni Carmina sa harap ng mikropono. Oh, si Lena? Ang pabalang na sagot ni Carmina habang iwinawagayway ang kanyang baso. Nagtatago na iyon sa lumang bahay nila sa Quezon City dahil sa kahihiyan. Na-realize niya kasing hindi siya nababagay sa pamilyang Castillo at wala siyang kakayahang magpatakbo ng malaking negosyo. Nagtatawanan ang ilang bisita sa paligid. Akala ni na Doña Beatriz at Carmina ay ganap na nilang naapakan ang aking pangalan sa lipunan. Ngunit sa gitna ng kanilang kasiyahan, isang itim at bagong luxury SUV ang dahan-dahang huminto sa tapat ng pulang karpet sa pangunahing pintuan ng mansyon. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Ang unang lumapat sa pulang karpet ay ang isang pares ng eleganteng pulang sapatos na may matataas na takong. Lumabas ako mula sa sasakyan. Suot ang isang katangi-tanging pulang terno na gawa ng sikat na designer. Nakatali ang aking buhok sa isang malinis na bun at ang aking mukha ay naglalabas ng kapangyarihan at dignidad ng isang tunay na sovereign CEO. Kasama kong lumabas si Attorney Gabriel Santos at 2 matangkad na personal bodyguards na nakasuot ng pormal na itim na suit. Napatigil ang buong bulwagan. Ang tunog ng mga baso at musika ay tila napudpod nang magsimulang maglakad ang aking mga paa patungo sa pintuan. Ang mga reporters at cameramen na naroon ay mabilis na humarap sa aking kinaroroonan at ang sabay-sabay na pag-flash ng liwanag mula sa kanilang mga kamera ay nagpalabas ng nakasisilaw na liwanag sa paligid. Nawala ang ngiti sa mukha ni Raffy. Namula ang kanyang mukha sa galit at kahihiyan nang makita niya ako sa ganoong kalagayan. Mabilis siyang lumapit upang harangin ako sa pintuan ng bulwagan. Lena, bakit ka nandito? Ang galit na bulong ni Raffy habang pinalilibutan kami ng media. Sino ang nag-imbita sa iyo? Umalis ka rito bago kita maipakaladkad sa security. Nakakahiya ka sa mga bisita. Habang inaaabot ng kamay ni Raffy ang aking braso upang hilahin ako pabalik sa labas, 2 hakbang lamang ang ginawa ng 2 bodyguard ni Gabriel. Mabilis nilang iniharang ang kanilang malalaking katawan at marahang itinulak si Raffy paatras, na nagpadapa sa kanya sa tabi ng mga bulaklak sa harap ng maraming tao. Nagsigawan ang mga bisita. Si Doña Beatriz ay napahawak sa kanyang leeg sa gulat. Hindi ko man lang tiningnan si Raffy sa sahig. Lumakad ako ng diretsyo patungo sa pangunahing entablado kung saan nakatayo ang mga mikropono ng media. Mabilis na ibinaba ng mga reporters ang kanilang mga mikropono sa aking harap. Ma'am Lena, ano po ang masasabi ninyo sa sinabi ni Carmina na nagtatago kayo dahil sa kabiguan sa merger? Tumingin ako sa lens ng pangunahing TV camera. Isang direktang pagtitig sa milyon-milyong mamamayan na nanonood sa buong bansa. Ang aking boses ay mahinahon, malinaw at kasing lamig ng yelo habang umaling-awngaw ito sa sound system ng buong mansyon. Nandito ako ngayong gabi, ang aking pahayag, para witnessan ang inyong pinakamalaking tagumpay o ang inyong huling gabi sa mansyong ito. Isang matinding ingay ng bulong-bulungan ang bumasag sa buong bulwagan. Nanggagalaiti sa galit si Doña Beatriz habang patakbong lumalapit sa entablado. Patayin ninyo ang mikropono. Palabasin ninyo ang babaeng iyan. Nasisira na ang kanyang bait. Ngunit bago pa man makalapit ang security ng mansyon, bumukas ang malaking pintuan sa likod ng bulwagan. Pumasok ang 3 kinatawan ng Regional Trial Court at ang opisyal na sheriff ng lungsod kasama ang 2 armadong pulis. Hawak ng sheriff ang mga opisyal na dokumentong may pulang tatak ng korte. Tumingin ako sa kinaroroonan ng media. Sino kaya ang lihim na nag-imbita sa 3 malalaking TV network upang i-broadcast ng live sa buong bansa ang kaganapang ito? Inangat ng sheriff ang mga dokumento sa harap ng mga bisita at sa harap ng mga kamera ng media. Kami ang kinatawan ng korte. Ang malakas na pahayag ng sheriff na umaling-awngaw sa buong bulwagan. Nandito kami upang isilbi ang opisyal na notice of foreclosure at warrant of seizure
para sa buong Bietsu at lahat ng kagamitan ng pamilya Castillo dahil sa hindi pagbabayad sa utang sa bangko. Ang sabay-sabay na pag-flash ng liwanag mula sa mga kamera ng media ay kumatok ng matindi sa namumutla at nanginginig na mukha ni Doña Beatriz. Sa gitna ng nagniningning na bulwagan ng Forbes Park Mansion, ang mga salita ng sheriff ay tila isang malakas na kulog na bumasag sa lahat ng kapaimbabawan ng pamilya Castillo. Nakatapat ang 10 kamera ng media sa bawat galaw habang ang buong bansa ay nakasubaybay ng live sa kanilang telebisyon. Ayon sa opisyal na notice of foreclosure mula sa korte, ang malakas na pahayag ng sheriff, ang mansyong ito at ang lahat ng nakapaloob na kagamitan ay rasmi ng kinukuha ng bangko bilang kolateral sa hindi nabayarang pananagutan sa ilalim ng probisya ng Annex C na pinirmahan nina Mr. Raffy Castillo at Doña Beatriz Castillo. Napatili si Doña Beatriz. Ang kanyang mukha na dating nagmamalaki sa kanyang gintong terno ay naging kasing puti ng papel. Nanggagalayti siyang lumapit sa akin. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang nakaturo sa aking mukha. Nagsisinungaling ka, manloloob ka, Lena. Ang hysterical na sigaw ni Doña Beatriz sa harap ng mga kamera. Hindi namin pinirmahan ang sinasabi mong kasunduan. Gawa-gawa mo lang ito upang sirain ang pamilya Castillo. Dahan-dahang lumapit si Attorney Gabriel Santos sa gitna ng entablado. Inilabas niya ang opisyal na certified documents mula sa Intellectual Property Office at ang bank agreement records na may malalaking lagda ng pamilya Castillo. Doña Beatriz, ang mahinahon ngunit imposanting boses ni Gabriel na narinig ng lahat sa pamamagitan ng mikropono. Malinaw na nakasaad sa Annex C na pinirmahan ninyo noong nakaraang linggo. Kapag ang kumpanyang umutang ng 50 milyong piso ay walang hawak na lisensya sa orihinal na trademark at mga formula na 100% na nakapangalan sa Independent Holding Company ni Mrs. Lena Navarro. Ang buong pananagutan sa utang at ang mga collateral kabilang ang mansyong ito ay automatikong malilipat 100% sa mga co-guarantors na sina Doña Beatriz at Raffy Castillo. Napatulala si Don Alfonso. Ang kanyang mukha ay namula sa matinding galit nang maunawaan niyang wala palang nakuha ang kanyang bangko kundi isang malaking utang. Hinarap niya si Raffy at si Doña Beatriz sa harap ng madla. Mga manloloko, ang galit na sigaw ni Don Alfonso habang itinutulak ang salamin sa kanyang ilong. Pinaniwala ninyo ako na hawak ninyo ang negosyo ni Lena. Wala akong pakialam sa inyo. Hinaltak ni Don Alfonso ang braso ng kanyang anak na si Bianca. Bianca, mag-impake ka. Kinakansela ko na ang kasal at ang merger. Umalis tayo sa pamilyang ito. Tinangka ni Raffy na hawakan ang kamay ni Bianca. Bianca, magpaliwanag ako. Sandali lang. Ngunit itinulak ni Bianca ang kamay ni Raffy nang may matinding dumi at dumi sa kanyang mga mata. Huwag mo akong hawakan, Raffy. Wala ka palang kahit ano. Nagpanggap ka lang na mayaman. Tumalikod si Bianca at mabilis na sumunod sa kanyang ama palabas ng mansyon. Iniiwan si Raffy na nakatayo ng mag-isa sa gitna ng kahihiyan. Habang nagkakagulo ang lahat, tinangka ng aking dating kaibigan na si Nicole na tumakas patungo sa pinto. Ngunit pinalibutan siya ng 2 pulis. Wala akong kasalanan, ang sigaw ni Nicole habang umiiyak sa harap ng reporters. Si Carmina ang nag-utos sa akin na ibulsa ang 10 milyong piso sa logistics. Tinakot niya lang ako. Lumapit ang aking kapatid na si Thomas habang hawak ang kanyang telepono. Pinindot niya ang play button sa isang audio recording application. Ang boses ni Nicole at Carmina na masayang naghahati sa nakaw na pera at nagpapaplanong ibintang ang lahat sa akin ay malinaw na umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Nawala ng masasabi si Carmina. Mabilis na inilagay ng mga pulis ang mga bakal na panyapak sa mga kamay ni Carmina at Nicole para sa kasong grand estafa at swindling. Ang kanilang mga sigaw ng pagmamakaawa ay naging bahagi lamang ng ingay sa gabi. Dahil sa matinding shock at panghihina ng kanyang mga binti, napaatras si Doña Beatriz. Ang kanyang paa ay nadulas sa kanyang mahabang damit, dahilan upang matumbas siya sa sahig. Sa kanyang pagbagsak, natamaan ng kanyang kamay ang mesa.
dahilan upang matapon ang isang buong baso ng pulang alak sa kanyang mamahaling gintong terno. Napaupo si Doña Beatriz sa semento. Basang-basa ng pulang alak ang kanyang damit, habang umiiyak at tumitingin sa paligid upang humingi ng tulong. Ngunit wala ni isang bisita mula sa mataas na lipunan ang lumapit upang tulungan siya. Ang kanyang mga dating kaibigan na pinagmamayabangan niya araw-araw ay napaatras lamang ng may dumi sa mata. Habang ang ilan ay patuloy na kumuha ng larawan sa kanyang pagkabagsak. Dahan-dahan akong bumaba mula sa entablado. Lumakad ako patungo sa kinaroroonan ni Doña Beatriz. Tumingin ako sa kanya mula sa aking kinaroroonan. Walang galit, walang awa, kundi isang malamig na pagtanggap sa katarungan. Iyan ang halaga ng utang na loob na paulit-ulit ninyong isinumbat sa akin sa loob ng 10 taon. Ang aking mahinahon at malinaw na salita habang nakatitig sa kanyang mga matang puno ng luha. Ngayon, ganap ng bayad ang lahat. Tumalikod ako at lumakad patungo sa labas ng mansyon kasama sina Gabriel at Tomas. Nang makalabas kami sa bakuran, magsimulang bumuhos ang isang malakas na ulan. Ang hangin ay malamig at bumabagsak sa basang kalsada. Narinig ko ang mabilis na mga hakbang sa aking likuran. Si Rafi iyon, basang-basa ng ulan, magulo ang buhok at walang sapatos. Mabilis siyang lumapit at biglang lumuhod sa basang damuhan sa harap ng aking mga paa. "Lina, please, patawarin mo ako." Ang hagulhol ni Rafi habang nakatitig sa akin nang may pagmamakaawa. "Namanipulate lang ako ni Mama at ni Bianca. Ikaw ang mahal ko, Lina. Patawarin mo ako, bumalik ka na sa akin. Wala na akong kahit ano." Nasaan kaya pupunta si Rafi ngayong gabi? Ngayong inabandona na siya ni Bianca, nakalak na ang mansyon at bangkarote na ang kanyang ina. Tiningnan ko si Rafi na nakaluhod sa basang lupa. Dahan-dahan kong itinuloy ang aking paglakad. Dumaan sa kanyang gilid na para bang wala siyang kaibahan sa isang basahang ibinawas sa kalsada. Ang sirena ng sasakyan ng pulisya na nagdadala kina Carmina at Nicole ay dahan-dahang nawala sa kalayuan sa gitna ng bagyo. Habang ako ay pumasok sa loob ng aking sasakyan, malaya at nakatayo sa aking sariling mga paa. Isang linggo pagkaraan ng kaganapan sa Forbes Park, ang buong lipunan at ang media ay patuloy na nag-uusap tungkol sa pinakamalaking pagbagsak sa kasaysayan ng negosyo sa lungsod, sa pangunahing pahina ng mga pahayagan at sa mga panggabing balita sa telebisyon. Ang mga malalaking balita ay nakasulat sa malalaking letra. Castillo Group bankrupt. Forbes Park Mansion foreclosed by bank. 50 million debt scandal revealed. Nakatira ako sa aking bagong opisina sa Navarro Heritage Holdings sa Bonifacio Global City. Ang silid ay maluwag, maliwanag at naglalabas ng amoy ng bagong pinturang pader at mga sariwang bulaklak. Inilagay ni Gabriel ang mga pahayagan sa ibabaw ng aking mesa. Habang binabasa ko ang mga ulat, nalaman ko ang kinahinatnan ng bawat taong dating nagpahirap sa akin. Si Carmina ay mananatili sa kulungan habang naghihintay ng paglilitis para sa kasong grand estafa at swindling. Narinig ko mula sa mga ulat na araw-araw siyang umiiyak sa likod ng mga bakal na rehas, nagmamakaawa sa kanyang ina na piyansahan siya. Ngunit si Doña Beatriz ay wala ng kahit isang sentimo sa bangko upang magbayad ng piyansa. Si Nicole naman ay natanggalan ng kanyang lisensya bilang Certified Public Accountant. Ang kanyang pangalan ay nailagay sa blacklist ng lahat ng mga kumpanya sa industriya ng pananalapi. Ang kanyang reputasyon na pinaghirapan niya sa loob ng maraming taon ay tuluyan ng nasira dahil sa kanyang sariling kasakiman. Si Bianca at ang kanyang amang si Don Alfonso ay mabilis na lumipad patungong abroad upang takasan ang kahihiyan sa lipunan. Iniiwan si Rafi na walang kahit anumang ari-arian o suporta mula sa kanila. Habang sumasakay ako sa aking sasakyan patungo sa aming lumang bodega sa Quezon City nung hapon ding iyon, nakuha ng aking paningin ang isang pamilyar na figura sa tabi ng kalsada. Naroon si Doña Beatriz, ang babaeng dating nagmamalaki sa kanyang mga mamahaling terno at alahas
ay nakatira na lamang sa isang maliit at lumang apartment sa tabi ng palengke. Nakasuot siya ng simpleng duster, naglalakad ng mag-isa sa ilalim ng mainit na araw habang may bitbit na lumang plastik na bayong na naglalaman ng kakaunting gulay. Napatigil ang aking sasakyan sa trapiko. Tiningnan ko si Doña Beatriz sa pamamagitan ng salamin. Walang ni isang tao sa palengke ang nakakakilala sa kanya bilang dating reyna ng Forbes Park. Ang kanyang dating kapaimbabawan ay pinalitan ng isang balisa at matandang mukha na nanginginig sa bawat hakbang. Hindi ako nagdiwang sa kanyang dusa, hindi ako tumawa o nagpakita ng galit. Ang naramdaman ko lamang ay isang malalim at malamig na katiyakan na ang katarungan ay naganap sa tamang panahon at pamamaraan. Ang karma ay hindi nangangailangan ng aking tulong. Ang kanilang sariling mga gawa ang naging hatol sa kanila. Bumalik ako sa aking bagong opisina sa gabi. Tiningnan ko ang pahayagan sa aking mesa kung saan nakasulat ang malaking balita ng pagbagsak ng pamilya Castillo. Dahan-dahan kong kinuha ang pahayagang iyon. Ginawa ko itong pambalot sa isang lumang basag na base sa gilid ng aking silid bago ko ito itinapon sa basurahan. Isang simbolo na ang kanilang nakaraan ay wala ng anumang halaga sa aking bagong buhay. Inilapag ni Gabriel ang isang panibagong folder sa aking mesa. Lena, ang sabi ni Gabriel habang may halong pagtataka sa kanyang boses. May isang misteryosong regional foundation mula sa Singapore ang gustong maglagay ng 100 milyong pisong investment sa iyong bagong advocacy program para sa mga kababaihan. Sino ang nasa likod ng foundation na iyon? Ang tanong ko habang binabuksan ang dokumento. Ayaw nilang ipasabi ang kanilang pangalan sa ngayon, ang tugon ni Gabriel. Ngunit ang nakalagay sa liham ay gusto nilang suportahan ang isang babaeng napatunayang hindi kayang itumba ng kahit anumang pagtataksil. Bago ko pa man maipagpatuloy ang pagbabasa sa dokumento ng misteryosong investor, dahan-dahang bumukas ang pinto ng aking pribadong opisina. Napatigil kami ni Gabriel. Pumasok ang isang lalaki na pader-pader ang hakbang, si Rafi. Ang kanyang mga damit ay madumi at may amoy ng murang alak. Ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang mga mata ay mamula-mula sa puyat at alak. Hawak niya sa kanyang nanginginig na kamay ang lumang kasal na singsing na inewan ko sa resort. Tumingin si Rafi sa akin nang may matinding pagmamakaawa at desperasyon sa kanyang mga mata. Lina, ang nauutal at lasing na boses ni Rafi habang dahan-dahang lumalapit sa aking mesa. Ikaw na lang ang natitira sa akin sa mundong ito. Ang tunog ng dahan-dahang pagbukas ng pinto sa kanyang likuran ay naging hudyat ng pinal na pagharap ng aking nakaraan sa aking kasalukuyan. Nakatayo si Rafi sa gitna ng aking malinis at modernong opisina. Nanginginig ang mga binti at mabigat ang amoy ng murang alak na bumabalot sa kanyang katawan. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagmamakaawa, habang ang dalawang kamay niya ay nakahawak ng mahigpit sa lumang kasal na singsing na itinapon ko sa resort. Lina, pakinggan mo naman ako. Ang hagulhol ni Rafi habang umaagos ang mga luha sa kanyang maduming mukha. Kasalanan ng lahat si Mama. Siya ang nagpumilit sa akin na makipaglapit kay Bianca. At si Bianca, ginalaw niya lang ang isip ko dahil sa pera. Ikaw lang ang mahal ko, Lena. Ikaw lang ang tanging taong tunay na nagmahal at nag-alaga sa akin sa buhay na ito. Patawarin mo ako. Bigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon. Tumingin ako sa kanya mula sa aking executive chair. Wala ni isang bakas ng galit, takot, o awa sa aking mga mata. Ang lalaking nakatayo sa aking harap ay hindi na ang taong inakalang kong makakasama ko habang buhay, kundi isang hungkag na anino ng kasakiman na nawalan ng lahat ng kanyang panakip-butas. Nang makitang wala akong reaksyon, pilit na inalala ni Rafi ang aming nakaraan. Lena, naaalala mo ba noong nagsisimula pa lang tayo sa Quezon City? Ang nauutal na pambubudol ni Rafi habang lumalapit ng 2 hakbang. Noong wala pa tayong pera, kumakain lang tayo ng murang kakanin sa kanto. Sinabi ko sa iyo noon na kahit mahirap ang buhay, basta magkasama tayo, kakayanin natin. Babalik tayo sa panahong iyon, Lena. Magsisimula tayo ulit. Isang manipis at malamig na ngiti ang lumitaw sa aking mga labi. Rafi,
Ang aking mahinahon at kasing lamig ng yelong boses na humawi sa buong silid. Gusto mo ba akong bumalik dahil mahal mo ako? O dahil wala ka ng makain, wala ka ng matutulugan, at kailangan mo ng panibagong kumaintien na magpapakain at magbabayad sa mga utang mo? Napatigil si Rafi. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, ngunit walang ni isang salita ang nakalabas sa kanyang bibig. Ang aking tanong ay parang isang matalim na balaraw na naghubad sa kanyang huling kapaimbabawan. Wala siyang maipuslit na kasagutan dahil alam niyang ang bawat salita ko ay ang hubad na katotohanan. Dahil sa matinding desperasyon at kahihiyan, biglang lumuhod si Rafi sa sahig. Gumapang siya patungo sa aking kinaroroonan, nagtatangkang humawak sa aking mga paa upang magmakaawa. Dahan-dahan akong lumakad paatras ng 2 hakbang, iniiwasan ang kanyang mga kamay ng may matinding dignidad. Inabot ko ang intercom sa aking mesa at pinindot ang button nang hindi man lang nagbabago ang tono ng aking boses. Security, ang aking malamig na utos. Paki-escort ang bisitang ito palabas ng gusali. Bago pa man makapasok ang mga security guards, kinuha ko ang isang maayos na folder mula sa aking drawer at inilagay ito sa mesa sa harap ng nakaluhod na si Rafi. Ano ito? Ang bulong ni Rafi habang nakatitig sa mga papel. Iyan ang kasunduan sa annulment ng ating kasal. Ang aking pahayag. Pirmahan mo iyan ngayon din. Ito ang huling tulong na ibibigay ko sa iyo. Ang kalayaan na magsimula mula sa pinakababang bahagi ng buhay mo kung saan ka nararapat. Hawak ang nanginginig na fountain pen, inilapat ni Rafi ang kanyang lagda sa ibabang bahagi ng annulment papers. Ang tunog ng paglapat ng ballpen sa papel ay naging pinal ng hudyat ng aming ganap na paghihiwalay sa ilalim ng batas. Pumasok ang 2 matangkad na security guards. Inalalayan nila si Rafi na tumayo at dahan-dahang inilabas sa aking opisina, habang ito ay patuloy na umiiyak at tumitingin sa akin sa huling pagkakataon. Nang muling tumahimik ang silid, kinuha ko ang isang maliit at nakasara na sulat mula sa aking bag. Isang liham na iniwan ni Lola Pilar bago siya mamatay na may nakasulat sa labas na, "Buksan mo lamang kapag malaya ka na." Binuksan ko ang liham. Isang pangungusap lamang ang nakasulat doon sa sariling sulat kamay ng aking lola. "Lena, ang tunay na tagumpay ay hindi ang makitang bumagsak ang iyong mga kaaway, kundi ang gumising isang araw na na-realize mong hindi mo na kailanman kailangan ang kanilang pagkilala." Lumakad ako patungo sa malaking salamin na bintana sa ika-20 palapag ng aking opisina. Pinagmasdan ko si Rafi habang lumalabas siya sa pintuan ng gusali sa ibaba, naglalakad ng mag-isa sa malawak na kalsada ng lungsod, maliit at walang kahihinatnan. Wala ng galit sa aking dibdib, wala ng pait. Ang natira lamang ay ang isang malalim na kapayapaan at ang matinding kasabikan sa bagong bukas na ako mismo ang pumili para sa aking sarili. Bumalik ako sa lumang tahanan ni Lola Pilar sa Quezon City. Ngunit sa pagkakataong ito, ang lumang wooden house ay hindi na lamang isang simpleng tirahan ng mga alaala, kundi naging isang modernong komunidad at training center para sa mga kababaihan, ang Pilar Foundation. Sa tulong ng pondo mula sa aking sariling kumpanya at ng misteryosong investor na naniwala sa aking advocacy, naipatayo namin ang isang pasilidad na nagbibigay ng libreng edukasyon sa mga housewives at maliliit na negosyante. Nakatira sa gitna ng bulwagan ang aking kapatid na si Thomas, na ngayon ay isa ng mahusay at responsableng operations manager. Si Attorney Gabriel Santos naman ang namumuno sa aming legal clinic na nagbibigay ng libreng konsultasyon tungkol sa karapatan ng kababaihan, usapang kontrata at proteksyon sa sariling ari-arian. Sa bawat silid-aralan ng foundation, itinuturo namin sa mga kababaihan ang mga bagay na hindi itinuro sa akin noong ako ay bago pa lamang ikasal. Paano magbasa ng mga legal na dokumento bago pumirma? Paano magtayo at pamahalaan ng sariling maliit na negosyo? At higit sa lahat, paano protektahan ang sariling pananalapi upang hindi kailanman maging depende sa kahit kanino? Hindi namin itinuturo sa kanila na magalit o magmarunong sa kanilang mga pamilya. Itinuturo namin sa kanila ang dignidad,
na ang tunay na pagmamahal sa pamilya ay hindi nangangahulugang kailangan mong ipamigay ang iyong buong pagkatao at kalayaan. Isang hapon, habang tahimik ang opisina ng foundation, binuksan ko ang lumang journal ni Lola Pilar sa ibabaw ng aking mesa. Tiningnan ko ang mga formula at mga aral na isinulat niya noong siya ay nabubuhay pa. Kinuha ko ang aking fountain pen at sa huling bakanteng pahina ng journal, isinulat ko ang isang maikling linya mula sa aking kaibuturan. Lola, hindi ko na po hinayaang maging basahan ang aking sarili. Ang iyong pamana ay malaya na. Pagkaraan ng ilang buwan, ginanap ang taunang Philippine Business Excellence Awards sa Grand Ballroom ng Okada, Manila. Nakatayo ako sa gitna ng entablado sa harap ng libu-libong mga negosyante, lider ng lipunan, at mga kababaihan mula sa iba't ibang dako ng bansa. Suot ko ang isang simpleng puting terno na kumakatawan sa bagong simula at kapayapaan. Inihayag ng tagapagsalita ang parangal. Ang Outstanding Filipina Entrepreneur and Social Advocate of the Year ay iginawad kay Mrs. Lena Navarro. Ang tunog ng malakas at nagkakaisang palakpakan ng libu-libong tao sa buong bulwagan ay umalingaw-ngaw sa hangin. Tumingin ako sa unang hanay ng mga upuan kung saan nakatayo si Thomas at si Gabriel na parehong nakangiti at nagmamalaki sa aking tagumpay. Lumapit ako sa gitna ng entablado at inabot ang ginintuang trofeo kasama ang mikropono. Habang nakatitig ako sa maraming mukha ng mga kababaihang nakatingin sa akin ng may pag-asa at inspirasyon, naramdaman ko ang matinding kasabikan para sa aming bagong panimula. May isang bagong malaking proyekto na nakatakda naming ilunsad para sa buong Southeast Asia. Isang hakbang na magdadala sa ating pamanang pagkain at advocacy sa pandaigdigang antas. Nakangiti kong inilapit ang mikropono sa aking mga labi, handang ibahagi ang huling mensahe ng aking paglalakbay. Lumipas ang 5 taon. Ang Navarro Heritage Holdings ay isa na ngayong kilalang regional food conglomerate sa buong Timog Silangang Asya. Ang aming mga sikat na produkto na nagmula sa pamanang resipe ni Lola Pilar ay nakahain na sa milyon-milyong hapagkainan sa loob at labas ng bansa. Ngunit higit sa tagumpay sa pananalapi, ang Pilar Foundation ay nakapagturo at nakapagpabago na sa buhay ng higit 50,000 kababaihan sa Pilipinas. Isang hapon sa gitna ng isang pambansang forum para sa kababaihan, tumayo ang isang batang babae mula sa audience. May luha sa kanyang mga mata habang humahawak sa mikropono. Ate Lena, ang kanyang tanong na narinig ng lahat sa bulwagan, pinatawad mo na ba ang iyong dating asawa at ang kanyang pamilya matapos ang lahat ng sakit at pang-aabuso na ginawa nila sa iyo? Isang malalim at matamis na ngiti ang lumabas sa aking mga labi. Tumingin ako sa kanya ng may buong pagmamahal at kalmado. Pinatawad ko na sila, ang aking mahinahon at malinaw na tugon. Ngunit ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa nakaraan o ang pagpayag na ulitin nila ang kanilang ginawa. Pinatawad ko sila hindi dahil karapat-dapat sila sa aking patawad, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan ng aking kalooban. Ang galit ay isang mabigat na kadena na nagtatali sa iyo sa taong nanakit sa iyo. Nang patayin ko ang galit sa aking dibdib, tuluyan ko ring winasak ang huling tali na nag-uugnay sa akin sa kanila. Napatahimik ang buong bulwagan bago bumuhos ang isang malambot at taimtim na pagpalakpak mula sa mga naroon. Pagkatapos ng kaganapan, nagmaneho ako patungo sa dalampasigan ng aming bayan sa lalawigan ng Quezon, ang lugar kung saan ipinanganak si Lola Pilar. Nakatayo ako sa malambot na buhangin, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa paitaas na guhit ng dagat. Ang kulay ng kalangitan ay naging paghalo ng orange, rosas at lilang liwanag, umihihip ang malakas at sariwang hangin mula sa karagatan, marahang nagpapalipad sa mahabang puting damit na aking suot. Ang hampas ng mga alon sa dalampasigan ay nagiiwan ng malinis at pantay na buhangin sa bawat pagbawi ng tubig, isang likas na paalala na ang bawat paghina ng unos ay nagiiwan ng isang bagong ibabaw na malinis at walang dumi.
Wala na ang mga luha ng nakaraan. Wala na ang takot sa kung ano ang sasabihin ng ibang tao. Natutunan ko sa aking paglalakbay na ang isang babae ay pwedeng magmahal at magsakripisyo para sa kanyang pamilya. Ngunit ang sakripisyo ay hindi kailanman dapat maging dahilan upang mawala ang kanyang sariling halaga. Ang pag-alis sa isang relasyong pumapatay sa iyong pagkatao ay hindi isang kabiguan. Iyon ang unang beses na pinili mong tumayo para sa iyong sarili. At ang pinakamalaking karma sa mundong ito ay hindi ang makitang bumagsak at magdusa ang iyong mga kaaway sa lupa, kundi ang gumising ka isang araw, huminga ng malalim sa ilalim ng malayang langit, at ma-realize mong hindi mo na kailanman kailangan ang pagkilala ng mga taong minsang nagpababa sa iyo. Nakangiti kong ipinikit ang aking mga mata habang pinalilibutan ng sariwang hangin ng karagatan, isang babaeng malaya, buo, at ganap ng nagmamay-ari ng kanyang sariling kapalaran.